Sa kwento natin ngayong gabi, samahan niyo akong tuklasin ang misteryosong mundo ng mga espiritu at aswang sa isang liblib na baryo. Isang batang si Nathan ang makikilala natin na tila may kakaibang koneksyon sa isang hindi nakikitang boses na tinatawag na ang bulong. Habang papalapit ang undas, unti-unting nagiging kakaiba ang mga pangyayari sa paligid ni Nathan, mula sa mga laruan na gumagalaw mag-isa hanggang sa mga hindi maipaliwanag na sugat. Ano nga ba ang tunay na layunin ni ang bulong at paano nito binago ang buhay ng pamilya ni Nathan? Halina't pakinggan ang buong kwento at tuklasin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Ang pangalan ko ay Manang Ditas. Malapit na naman pala ang undas. May kwento ako na may kinalaman sa undas, pero sa tingin ko hindi naman ito nakakatakot. Nakakakilabot siguro pero hindi nakakatakot. Kayo na lang ang bahalang humusga. Yung pamilya ng kapatid ko ay lumipat sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Ang dahilan ay gusto nilang subukan yung tinatawag na simple living. Yung malayo sa syudad at sa mga modernong bagay. Yung tipong back to basics ba? Yung pamangkin ko na si Nathan ay halos 5 taong gulang pa lang noon. Siyempre, dahil nasa kabundukan sila ay maraming puno at halaman doon. Isa sa mga interesanting bagay na nakita ni Nathan ay yung napakalaking puno ng balete na nasa gitna ng baryo. Sabi ng mga taga roon ay mahigit 100 taon na yung puno. Maraming kwento at paniniwala ang mga tao tungkol sa punong balete. Ang sabi ng ilan ay isa raw itong tulay papunta sa mundo ng mga espiritu. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero kung ako ang tatanungin ay baka nga may katotohanan yon. Nagsimula ang lahat ng ito nang minsang maglaro ng taguan si Nathan sa attic ng bahay nila. Ang sabi ni Nathan ay may narinig daw siyang boses na nag-anyaya sa kanyang maglaro ng taguan. Tinawag daw ng boses ang sarili nito na ang bulong. Dahil bata pa si Nathan at medyo makulit ay pumayag siyang maglaro ng taguan kasama ang hindi nakikitang boses. Simula noon ay madalas na makitang umaakyat sa attic si Nathan. Kapag tinatanong siya ng mga magulang niya kung ano ang ginagawa niya roon, ay sinasabi niyang naglalaro sila ng taguan ni ang bulong. Hindi na sana papansinin ng mga magulang ni Nathan yung ginagawa niyang paglalaro sa attic. Pero habang papalapit ang undas ay mas nagiging kakaiba ang kilos ni Nathan. Minsan ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay at yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may nakikitang hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay at yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang may mga sugat sa braso at binti. Kapag tinatanong siya kung anong nangyari, ay sasabihin niyang nahulog siya sa hagdan habang umaakyat sa attic. Siyempre, nag-aalala yung mga magulang niya dahil baka isang araw ay mabalian ng buto si Nathan dahil sa kakahulog sa hagdan. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay yung aso nilang si Brownie. Isang araw ay nakita na lang ng tatay ni Nathan na nagtatago sa ilalim ng kama si Brownie. Nanginginig ito at may mga sugat sa katawan. Parang may nanakit sa kawawang aso. Simula noon ay hindi na umaakyat sa second floor ng bahay si Brownie. Kapag pinipilit naman siya ay nagwawala ito at nagtatago sa ilalim ng kama. Naglagay ng mga alarm ang tatay ni Nathan sa attic. Pinalakas din niya yung entrada ng attic para hindi basta-basta makakapasok doon si Nathan. Pero isang umaga ay nagulat na lang sila dahil natagpuan nila si Nathan na natutulog sa labas ng bahay. Hindi naman ito nasaktan at hindi rin nagising yung mga magulang niya kahit na binuksan niya yung pinto ng bahay. Isang gabi naman ay nakita ng nanay ni Nathan na lumulutang sa ere si Nathan. Habang naglalaro ng mga laruan sa paligid niya, nagising daw yung nanay niya dahil sa ingay ng mga laruan. Pagbaba niya ay nakita niya si Nathan na naglalaro sa ere. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto
at ginising yung tatay ni Nathan. Pagbalik nila sa sala ay nasa sahig na si Nathan at natutulog. Ang mga laruan naman ay nakakalat sa paligid niya. Yung huling insidente ay nangyari noong mismong gabi ng undas. May narinig na kaluskos yung tatay ni Nathan sa attic. Pag-akyat niya ay nakita niyang may tao sa attic. Sa takot niya ay binaril niya ito. Pero nagulat siya dahil imbis na dugo ay itim na likido ang lumabas sa sugat ng tao. Tumakbo yung tao pababa ng hagdan at nagtataka yung tatay ni Nathan dahil wala na sa kama si Nathan. Nang marinig niya yung kaluskos sa kwarto ni Nathan ay tumakbo siya roon. Nakita niya na nakatayo sa kama si Nathan at naglalaro ng mga laruan sa paligid niya. Parang naulit lang yung insidente noon. Pero ang kakaiba ay yung mga laruan ay nagliparan papunta sa taong pumasok sa kwarto. Yung tao ay naglalabas ng itim na likido sa sugat nito. Nang tamaan ng mga laruan ay nag-iwan ng paso sa balat nito. Yung tao ay napasigaw at nagmamadaling tumalon sa bintana. Pero yung mga laruan ay nagliparan pa rin papunta sa kanya. Si Nathan naman ay nagliliwanag at nakangiti pa. Pagkatapos noon ay nahulog sa kama si Nathan at nawalan ng malay. Pero wala naman siyang natamong sugat. Napagtanto ng mga magulang ni Nathan na aswang ang pumasok sa bahay nila. Nagpanggap lang itong magnanakaw para hindi siya pagbintangan na aswang. Pero ang pinaka nakakagulat ay yung mga laruan ni Nathan na nagliparan papunta sa aswang. Parang may nagmamando sa mga laruan na yon. Ang hinala ng mga magulang ni Nathan ay si Ang Bulong ang may kagagawan noon. Siguro ay isang tagapagbantay na espiritu si Ang Bulong na nagustuhan si Nathan kaya siya nilalaro nito. Pagkatapos ng insidente ay nagdesisyon ng pamilya ni Nathan na umalis na sa baryo at lumipat sa isang mas mataong lugar. Bago sila umalis ay nagpaalam pa si Nathan kay Ang Bulong. Ang sabi ni Nathan ay binigyan siya ng amulet ni Ang Bulong. At yun daw ang dahilan kung bakit nagliliwanag siya noong gabing umatake yung aswang. Hanggang ngayon ay nasa sa kanya pa rin yung amulet na yon. Hindi naman nagbago si Nathan. Sa katunayan ay lalo pa siyang naging interesado sa mga kababalaghan. Nung magbinata siya ay sumali siya sa isang grupo ng ghost hunters. Natatawa nga ako dahil nung bata pa siya ay halos magwala yung mga magulang niya kapag may nangyaring kakaiba sa kanya. Pero ngayon ay siya pa mismo ang naghahanap ng kababalaghan. Natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay may tapang itong si Nathan. Siguro ay nakuha niya yung tapang na yon kay Ang Bulong. Yung aso pala nila na si Brownie ay namatay sa huling pag-atake ng aswang sa baryo. Siya lang kasi ang nakaramdam na may aswang na nakapasok sa bahay nila, kaya siya sinaktan ng aswang. Sa kwento natin, natutunan ni Nathan at ng kanyang pamilya na minsan, ang mga hindi nakikitang kaibigan ay maaaring maging tagapagligtas. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan, laging mag-ingat sa mga bulong ng gabi.